Gandang araw po, ako po CRP na Jim D po. So, usapang multi-source of income tayo, multiple source of income tayo. Okay, so isa pa rin yan sa mga pinaka-paborito kong topic. So, ito, proof of completion natin dito kasi is para kay Sir Raymond Castro. Castro ng Herona Tarlac. So, si Raymond, magandang magandang topic para dun sa sinasabi ko na multiple source of income. Kasi si Raymond, matagal na siya nag-inquire sa sa page ko. Tapos nung nagtayo, mga isang taon na mahigit, hindi pa kami nagkatuluyan nung deal. Pero after, during nagtatayo ako ng gym sa Tarlac, nag-post ako na kailangan ko ng mga salamin, aluminum, etc. etc. Fortunately, ito si Raymond, yun ang business niya. So siya nag-supply ng mga estante ko, salamin ko, bintana ko, etc. etc. So ngayon, nakilala ko to si Raymond. So si Raymond, kung titino mo, bata pa to, mga nasa mid-30s lang si Raymond. Pero very, very successful na siya doon sa kanyang endeavor. So yung kanyang aluminum, glass and aluminum, pero sa marami, iba na siya mga branches sa iba-ibang lugar sa Tarlac. Nagtuturo pa siya para sa TESDA ng mga gustong mag-aral anything about aluminum and glass. So kita mo, established na siya. Alam niya na kung ano yung ginagawa niya. Kumikita na siya eh. Kilala na siya sa industriya. Pero ang tanong nito, bakit kailangan mo pa magtayo ng isa pang business? Which is parang alayo nga nung business na aluminum sa gym. Maganda kasi magandang topic 'yon. Kasi ito yung sinasabi kong palagi ko sinasabi. Kung titingnan mo yung mga mayayaman sa Pilipinas at sa buong mundo, wala kang makikitang multimilyonaryo diyan na iisa ang source of income. Na iisa ang pinagkakakitaan. Tingnan niyo sila Henry C. Nung nabubuhay pa siya, hindi lang SM ang negosyo niyan. May BDO yan, sa banking yan. May SMDC yan, sa real estate yan. Kinakalat niya si Lago Conway. Hindi lang Robinson ang pag-aari niyan. Hindi lang Robina Lands. Hindi lang RFC, yung mga negosyo niya. Ang dami. Pero bakit? Ay mayaman na yun eh. Kumita ka na doon sa isang negosyo, ba't nagne-negosyo ka pa? Kasi ito nga yung sinasabi ko. Lalo na kung nagiging successful ka dun sa business mo, mas nakakapag-concentrate ka makapag-venture ng iba pang business. Kasi maganda yan na hindi mo na ilalagay lahat ng itlog mo sa isang basket. What if kung may mangyari? Diba? Ito yung maganda. Sa kaso ni Raymond, at sa kaso ko rin. So, dalawa negosyo ko. May kapagawaan ako ng gym equipment. Meron din akong gym. What if kung mawala ako? Or what if mawala si Raymond sa pamilya niya, yung kanyang glass and aluminum ba, kaya kagad manahin nung pamilya niya? Yung sa akin ba, pag nawala ako, kaya bang patakbuhin ng mga anak ko to kagad? So, may possibility talaga na kaming dalawa lang ang nakakalam. Alam ni Raymond ano ginagawa niya, alam ko kung ano ginagawa ko, pero maaaring hindi ko maipasa kagad sa pamilya ko. Hindi niya kagad maipasa sa pamilya niya kung papaano palakarin yung business. Papaano ngayon? Yun yung common na downfall ng mga pamilya na ang nagpayaman ay isang magulang, either yung tatay o nanay. Tapos pag nawala na yung magulang na yun, baksak ang lahat. So dito papasok yung gym business. Kasi itong gym business na to, wala ka halos ituturo sa mga pamilya mo. Dahil ito, tatakbo to mag-isa. Hindi ito kailangan ng constant supervision. Hindi katulad ni Raymond, kailangan bumili ng mga aluminum, ng mga glass, pag naubos na. Hindi kagaya ko na kailangan ko bumili ng mga tubular, stainless, pag naubos na, tapos bibili uli. Sino kakausapin, paano i-deliver, etc. etc. Ito yung mga nangyayari sa isang negosyo na hindi lahat nakakaalam. Pero sa gym business, ilagay mo lang to. Katulad kay Raymond, nasa sarili niyang property to. Ito, tatakbo to kahit wala si Raymond. Wala na silang mag-asawa, yung anak niya, maipagpapatuloy ito. So, ito yung mga rason bakit maganda na
May multiple sources of income. Isa pa, okay, hindi lang yung, huwag na lang natin sabihin na nawala. Paano kung magkasakit ka? Nandito ka pa eh, pero nagkasakit ka. Paano ngayon magtutuloy-tuloy? And sad to say, personal experience ko yun. Yung nanay at tatay ko, kaya napaaga ng pagkamatay kasi kumikita ang tatay ko. Nung naging bedridden, wala nang kita. Lahat kami nakadepende. May mga ipon, yung nanay-tatay ko. May mga properties, pero old school. Ayaw nilang ibenta yung property na yon para ipangpagamot sa sarili nila at maisustain yung pang-araw-araw na pangangailangan namin. Bakit? Kasi pinaghirapan nila yun eh. Ganon kalimitan ang mga Pilipino. It's either ayaw kong ibenta yung mga kinita ko, pinag-ipunan ko para panggamot ko, or ibebenta ko para panggamot ko. And then, bottom line, wala na. Sayang, nagpundar ka para lang pangpagamot mo. Wala ka na rin maiiwan, di ba kapatid? So dito papasok yung gym. Kung kami, may gym noon, tapos biglang nag-bedridden ng tatay ko, tuloy-tuloy pa rin kami. Maayos pa rin yung pamumuhay namin. Kaya yun ang mahirap pagka nawala o nagkasakit, yung breadwinner. Hindi pa laging dalawang tao ang breadwinner sa pamilya. Mahirap pa sitwasyon pag iisa lang ang breadwinner. So, kagaya na, sabi ko nga, at least ito, ano mangyari, umulan, umaraw, kikita to. So ito kapatid, hindi kailangang nanonood ka rito, may negosyo ka. Maaaring nanonood ka sa akin dahil nagtatrabaho ka ngayon sa Pilipinas o sa ibang bansa. Kahit na may trabaho ka at wala kang negosyo, multiple source of income pa rin yan kung magtatayo ka ng isang gym. Yun ang maganda. Bakit? Kasi tatayo ka ng gym, may trabaho ka pa eh. Paano mo asikasuhin yun? Ito, yung magandang negosyo para sa'yo. Kasi ito, pwede mo maging negosyo kahit nagtatrabaho ka pa. Diba? Lalo na kung may pamilya ka na, yung asawa mo, yung anak mo, nandun sa bahay, nagbabantay nito. Kapatid, sinisigurado ko sa inyo, kung nasa loob ng bahay mo to, di ka na upa, daig pa ng kumikita sa kumpanya yung kita nito nang wala kang kapagod-pagod. So, importante talaga na meron kang ibang source of income kasi hindi mo alam kapatid kung kailan ka kakatukin. Baka mamaya magkasakit ka, baka mamaya bigla kang nawala. Paano yung mahal mo sa buhay? Di ba? Ito, magkano lang yung puhunan na kailangan mo? Magkano lang yung puhunan na kailangan mo para maaring hindi ganun kamura, pero nakakasigurado ka, kaya mong ipunin to. At pag naipon mo to, nagastos mo na to sa negosyo mo, yun. Wala na kapatid. Pasok na lang ng pasok ng pera. So anyway, i-proof of completion natin to kay Raymond. So yung kay Raymond, package dito, plus nag-customize tayo, pero sa aluminum, pero sa stainless, naglagay tayo ng Olympic na mga plus yung kanyang upholstery is brown. So sa package D, nagdagdag pa siya. So ito yung mga equipment na yun. Seated calves, reverse flies with pec deck, assisted squat with standing calves, leg curl, leg extension, chest flies, leg press, at syempre hindi mawawala yung RP Smith machine natin, RP Super Rack, mga hammer machines, incline isolateral chest press, flat chest press, at saka shoulder press na lahat sila isolateral. So T-bar, dumbbells, preacher curl, adjustable utility bench, ab bench, yung tatlong bench press, flat, incline, decline, plate rack. So may plates, may bars, may dumbbells na puto. So ito yung order. Kaya ako, alam mo, lalo na yung kagaya ni Raymond na nasa 30s pa lang niya, napaplano niya na to. Kagaya ng last topic ko, si Raymond yung tipo ng tao na nakapagplano at kaya nitong mag-retire ng maaga. Hindi mo magugustuhin na na alam mo yon, yung titigil ka na sa pagtatrabaho mo, sa pagnenegosyo mo, sa edad na bata ka pa, para magawa mo yung gusto mo. So yun yung pinagpaplanuhan ko maigi. Maaring
maaring matanda na ako bago ko maisip to, pero hindi pa too late. Pero kagaya na sabi ko, dalawa lang yan eh. Pwede kang matuto sa pagkakamali mo. Pwede kang matuto sa pagkakamali ng iba. Mas murang matrikula yung matututo ka sa pagkakamali ng iba kaysa ikaw pa yung magkamali. Dito sa panonood mo kapatid, itinuturo ko sa inyo yung mga pagkakamali ko. Kasi kung matututo ka sa pagkakamali ko, maitatama mo na kagad at hindi ka na darating doon sa punto na yon para matutunan mo yan saka mai-improve ang buhay mo. Diba? So, dito sa Gym TVPH, sa Gym Depot, ito yung sinishare ko sa inyo. Hindi ko sinishare sa inyo na maganda yung quality yung equipment ko, mas maganda yung equipment ko sa iba. Pare-pareho lang kami. Pero ang ibinibigay ko sa inyo is solusyon sa problema mo. Di ba? So dito, kung naisip mo magnegosyo at nakumbinsi kita magnegosyo ng gym business, ang susunod naman na maibibigay ko sa iyo is yung kaalaman kung paano patatakbuhin to at paano makakatulong ang gym business sa negosyo mo. Di ba? So ito yung sinasabi ko na hindi mo kailangan pumasok sa isang negosyo at pag nagkamali ka, matututo ka. Dito hindi. Dito kasi, antimano, sinasabi ko na sa inyo kung ano yung dapat nyong gawin. Antimano, ito yung dapat mong gawin. Mula sa pagkuha ng lisensya hanggang sa pag-operate ng gym business, ito yung dapat mong gawin. Pero sa dapat mong gawin, pinapakita ko rin sa inyo yung hindi mo dapat gawin. Yung mga bagay na natutunan ko, sad to say, naging mahal ang matrikula ko sa buhay kasi nagkamali ako. Yung pagkakamali ko na yun ang isinishare ko ngayon sa inyo. Para nang sa ganon, pag kayo na ang magpapalakad na sarili nyo yung gym business, hindi na po kayo dadaan uli sa pagkakamali na yun. So dito po ako mas mapapakinabangan ng mga tao na nanonood sa akin at sa mga taong naging kliyente ko. Dahil na i-guide ko sila para sa pagbigay ng quality gym equipment na i-guide ko sila paano patakbuhin ang kanilang sariling gym business. Ako po si RP ng Gym Depot. Maraming salamat po.